Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po naman. Ako po ay lumaki sa panahon na pwedeng paluin ang bata. Ngayon yate, bawal yung paluin ang bata na, no? Ako ho, pinapalo noon. Walang bahagi yata ng aking katawan ng hindi pinalo, no? Walang armas ang magulang ko na hindi naipalo yata sa akin. Lahat naipalo na, no? Pero pagkatapos ho, na ako'y paluin, lagi sinasabi ng aking nanay at tatay, siguro sinasabi nyo rin to, no? Sa inyong mga anak, kung noon ni ginagawa ninyo. Alam mo ba kung bakit ka namin pinapalo? Kasi, mahal ka namin. Ba, no? Alam mo ba, ba't namin pinapalo? Kasi, mahal ka namin. Para bang, nung araw, nung ako'y bata, hindi ko maintindihan yon. Paano mang mahal ka pinapalo ka? Ba't ka mahal pinapagalitan ka? Di ba? Ang idea ho natin ng pagmamahal, pag sinabing mahal may tao, affection. Kung anong gusto, bibili mo dapat. Di ba? Kung anong maganda at mabuti, papakita mo sa kanya. No? Kapag kami gustong puntahan yung bata, dadalin mo. Gusto sa SM, dadalin mo. Gusto sa McDo, bibili mo ng McDo. Ayun ang idea ng pagmamahal. No? Para sa ating ganun din, ang tawag ko doon, affection. Pero, no, ako'y tumanda-tanda na, doon ko na-realize, ba? Tama pala aking mga magulang, no? Kung hindi ko pinakinggan yun, sinabi sa akin, at hindi ako nagtanda, ay siguro hindi na bago yung aking buhay. No? Kaya, mga kapatid, pinapakita ho sa atin, kaya ako to sinabi sa inyo, dahil yan ho ang buod ng ating mga pagbasa ngayon. Hindi lang ho yung gospel. First reading, second reading. Ha? Ano ang pinapakita sa atin? May iba't ibang uri ng pagmamahal, expression of love. At yun ang pinapakita sa ating gospel ngayon, ay isang uri ng pag-ibig na kung tawagin po natin ay correction o pagtatama. Correction. Sabihin nga po natin ang salitang correction. Tinatama ka. Kaya ay sinasabi ng magulang na kaya ka namin pinagagalitan. Kaya ka namin tinatama dahil mahal ka namin. Yun. Kaya mga kapatid, ito ho yung punto ng ating ebanghelyo ngayon. At kung mapapansin po ninyo, sa apat na ebanghelyo, meron hong katangi-tangi na elemento dito kay San Mateo na hindi natin makikita dun sa 3 pang ebanghelista. Ilan ho ba yung sumulat ng ating ebanghelyo? 4. Sino-sino po yun? Si Marcos, si Lucas, si Juan, at yung ngayon ho ay si Mateo. Ano yung meron kay Mateo na wala dun sa 3? Yun hong salita at katagang simbahan. Simbahan. Ngayon, anong koneksyon nun, Father? Simple lang. Noong sinusulat ni San Mateo ang ebanghelyo na ito, meron ho siyang particular audience na nasa isip. Sino ho yung particular audience na yun? Yun yung tinutukoy na simbahan dito. Sino yan, Father? Yun ho mga Hudyo, nung panahon nila, na naging Kristiyano. So ito yung mga unang Kristiyano. Ito po yung tinutukoy na simbahan. At dahil mga bagong Kristiyano ito mga ito, nag-a-adjust sila sa buhay at pananampalataya na ibinahagi ni Jesus sa kanila. Kaya ho, nung unang panahon na pinatutungkulan ito ni San Mateo, marami sa mga Hudyo na naging Kristiyano, matigas ang ulo. Ayaw makinig. Kapag nagkakamali, ayaw magpatama. Ayaw magpakorek. Kaya ho, nung nagkaroon ng problema sa ganito, sa simbahan ni San Mateo, naalala niya yung sinabi ni Jesus na ito, na kapag niya nagkakamali yung kapwa mo, itama mo. Kung ayaw makinig, magsama ka pa ng isa. Pag ayaw pa rin makinig, dalhin mo sa simbahan. Kapag kaayaw na, ituring mo ng makasalanan. Ituring nyo ng hentil o publikano. Yun ang ibig sabihin nito.
Kaya, isinulat po ni San Mateo to para ipaalala doon sa kanyang simbahan noon, kapag may nagkakamali, itama nyo. At kapag ka naman may itinatama sa inyo, makinig naman kayo. Magpatama kayo. Yun ang ibig sabihin nito. Ngayon, ano ho ang mensahe sa atin? Personal na mensahe. Simple lang. Yun ang salitang itama, no? Magtama. To correct. Meron hong isa pang Tagalog niyan, no? Kapag ka itinatama ka, ikaw ay tinutuwid. Tinutuwid, di ba? Pag itinatama ka, isa pang salitang Tagalog, itinutuwid ka. Ano ang kabaliktaran ng tuwid? Ano ang kabaliktaran ng tuwid? Baluktot. Paling. Di ba? Kaya ho, ang taong matuwid, hindi baluktot. Meron pa hon isa pang salita. Yung tao namang matuwid, tinatawag din nating taong tapat. Tuwid, tapat. Ano ho naman ang connection yan, Father? Pagka ho kayo humarap sa salamin, di ba? Yun ang image ninyo sa salamin. Di ba? Humarap kayo sa salamin, no? Yung image ninyo, saan nakatapat? Sa inyo, di ba? So, tuwid yung image niyo. Sa inyo nakatapat. Kapag humarap ho kayo sa salamin, na yung inyong imahe, hindi nakatapat sa inyo, tumakbo ho kayo. Matakot kayo. Nakakatakot yun. Hindi nakatapat sa inyong imahe. Ayan. Ano ibig sabihin nun? Siguro ho, narinig na ninyo sa katisismo o sa homily. Ang tawag sa ating mga nilikha ng Diyos ay image of God. Kawangis ng Diyos. Sabihin nyo nga po yung image of God. Okay. Image of God. Kaya mga kapatid, nung tayo'y likhain ng Diyos, ikaw ay imahe pala. Parang ang Diyos ay nananalamin sa iyo. So ikaw ay katapat ng Diyos nung likhain ka. Kaya ang taong matuwid ay kamukha ng Diyos. At ang taong baluktot ay taong hindi nakatapat sa Diyos. Yan hong ginagawa ng kasalanan sa atin. Yan yung sinasabi ni San Pablo sa ating second reading. Sabi niya doon, di ba? Ano-anya yung dapat na iwasan? Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang makikiapid. Huwag kang magnanakaw, etc., etc. Pag hindi mo ginagawa ang lahat ng ito at hindi ka nagkakasala, anong ginagawa mo? Minamahal mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So pag hindi ka pala nagkakasala, ikaw ay nagmamahal. Ano sabi ni San Juan? Ano daw ang katangian ng Diyos? God is love. Di ba? Kaya kapag ka nagmamahal ka at hindi ka nagkakasala, ibig sabihin, kamukha ka ng Diyos. Katapat ka ng Diyos. Kaya nakita po ninyo, kapag ka itinutuwid ka, inaalis ka sa pagiging baluktot, ginagawa kang katapat ng Diyos. Ibinabalik yung iyong pagiging kawangis ng Diyos. Tandaan po ninyo, pag tayong lahat ay namatay, na mangyayari sooner or later, pagharap mo sa Diyos, ang titingnan lang, katapat ka ba? Baka pagka nasa pintuan ka na ng langit, Panginoon, nakatagilid kang ganon. Ibig sabihin, nung nabubuhay ka, hindi ka naging matuwid. Yun hong English ng pagiging matuwid. Alam po ninyo, taong matuwid. Person with integrity. Integrity, no? Kaya pag sinabing, merong integrity yung taong ito, matuwid na tao yan. Tapat na tao. Sabihin nga po ninyo yung salitang integrity. Integrity. Okay.
Pag sinabing integrity, at ito, tingnan ninyo, ang taong matuwid, ang taong tapat, ang taong katapat ng Diyos, ay taong may integrity. At pag sinabing integrity, dalawa po yan. Character plus competence. Character plus competence. Ulitin nga po natin. Character plus competence. Okay. Ano ibig sabihin ko? Bibigyan ko kayo ng example. Limbawa, nag-a-apply kayo ng trabaho. Gusto mo maging driver. Pasa ka ngayon ng resume mo sa amo. Sir, mag-a-apply ho ako, driver. Teka muna. Ano bang kaya mong i-drive? Parang wala akong nakikita dito sa resume mo. Sir, wala po Wala kang kayang i-drive. Nag-a-apply kang driver, wala kang kayang imaneho. Wala po anong maiaambag mo? Mabait naman ho ako, sir. Kahit tanungin ninyo doon sa parokya, sa Pulong Buhangin, pag tanong nyo ho ako doon, lagi ako nagsisimba. Mabait po ako. Iyon, may karakter, pero walang competence. Yung isa naman, nag-apply. Nag-apply po ako, sir. Ano bang kaya mong i-drive? Mamili po kayo, sabi ng empleyado. Mula ho LRT, bus, hanggang bisikleta, sir. Kaya kong imaneho lahat yan. Very good. Name it, sir. Kayang-kaya ko lahat yan. Bakit naman ikaw walang trabaho? Napakagaling mo pala yung driver. Bakit wala kang trabaho? Kasi ho, sir, nasisante ho ako dun sa dati kong pinapasukan bakit ka naman natanggal doon sa pinapasukan mo dati? 4 na ho'y napapatay ko 4 na ho'y nasasagasaan ko Wag ho kayo mag-alala, sir, pinapatay ko naman. Para ho, konti nila babayaran ninyo. Iyon naman, may competence, pero walang karakter. Ang taong matuwid at tapat, tandaan ho ninyo, merong katangiang mabuti. At yung katangiang mabuti na ipapakita sa kanyang magawa. Yun ho yung karakter at competence. Ano ang karakter natin? Ikaw ay kamukha ng Diyos. Kaya tandaan ho ninyo, kung kamukha mo ang Diyos, ikaw ay mabuti. Kaya mong magpatawad. Kaya mong umunawa. Kaya mong magpasensya. Yun ang karakter mo. Ano ang competence ng isang mabuting Kristiyano? Kung ikaw ay tatay, kaya mong magpakatatay. Kung ikaw ay nanay, maging mabuti kang nanay. Kung ikaw ay anak at estudyante, mag-aral ka ng mabuti. Di ba? Kung ikaw ay naglilingkod sa simbahan o pare, maging mabuti kang pare at naglilingkod sa simbahan. Yun ang competence. Amen? Amen. Okay. Kaya, yung mga bata dito, mga anak, kapag kayo ay itinutuwid o itinatama ng inyong mga magulang, huwag kayong magagalit. Huwag kayong magtatampo. Huwag kayong maglalayas. Huwag kayong magdadabog. Bakit? Ang gusto lang nila ay lumaki kayong taong matuwid. Ganon din naman ho, yung mga matatanda. Hindi ho lahat ng matanda ay laging tama. Amen? Amen. Hindi ho porke matanda, lagi na lang nasa rason. Amen? Amen. Kaya yung mga matatanda, sige, baka ma-offend kayo, mga mature. Mga mature, mga may edad. Kahit ho tayo, kailangan din nating itama paminsan-minsan. Di ba? Wala naman taong perfecto Lahat ho tayo nagkakamali. Di ba? Lahat tayo nagkukulang. Minsan sumosobra ka. Kaya minsan, hayaan natin na itama tayo ng ibang tao. Minsan bakit mo ako itinatama? Matanda ako sa'yo. Di ba? Hindi. Lahat ho tayo,
kagaya nung panahon ni San Mateo, dapat itama. Dahil ano ang sabi dito? Kailangan tayong magpanumbalik sa Ama. Warning, sabi sa ating first reading, pag may nakikita ka anyang mali at itinama mo at nakinig sa'yo, maliligtas sa kanyang kamatayan. Pagkaanya, may taong itinama mo, hindi nakinig sa iyo, konsensya niya yun, problema niya. Pero kapag ka may nakikita kang nagkakamali at hindi mo itinama, pareho kayong mananagot sa harap ng Diyos. Warning. Bilang pangwakas ho, natatandaan ba ninyo yung salmon tugunan natin? Ano yung salmon tugunan kanina? Patay tayo dyan. Bagsak kayong lahat sa exam. Ano yung salmon tugunan? Panginoon ay dinggin, huwag niyo siyang Salungatin. salungatin. The first step to correction is always listening. Makinig. Makinig. Kaya nga yung mga magulang, di ba, sinasabi sa mga anak, huwag matigas ang ulo mo, makinig ka. Kaya ho tayong lahat ay makinig kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Ang gusto lang ho ng Diyos para sa atin, maging katapat niya lagi. Kawangis, kamuka. Kaya ho laging makinig at huwag sumalungat sa Diyos. Ngayon ho, iiwan ko kayo ng mga salita na lagi ninyong sinasabi sa inyong mga anak o narinig na rin ninyo sa inyong mga magulang. Pinapalo kita dahil mahal kita. At tandaan niyo rin po, itinatama tayo ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Amen.